it just went for rice. Rice makes up a big portion of the Filipino meal. One time, I started a new gym exercise program, and it was suggested to me to not eat rice so I can cut down on my fat. So I did. Day one, actually, guys. I don't think I will have rice with chicken. Day 3, French fries. Day 5. Day 7. Walang maya to. Sige po. Press the bottom down. Usually vegetable mama naka-ano. Pero kami, rice. Pwede. Ano yan? Mama, ano? Ang ganda ni Ma'am. Ay, sorry. Thank you po. Kapit-bahay lang kami. And of course, with that statement, we Filipinos eat our rice. Pig and kosher that. I have found that Filipinos and rice have a lot in common. For instance, there are brown Filipinos and white Filipinos. In the same way, we have white and brown rice. And the Okay lang. for some reason, the white rice is more desirable than the brown rice. Even though brown rice is more nutritious, has more substance, Sige, sama kayo. Uy, ma'am, pasamantala wala si ma'am. Hindi, okay lang. Hindi na, doon na. Mas okay. Para hindi masyadong mabilag si Vice Mayor. Ethan, baka pwede natin bilisan. Pwede natin bilisan yung second layer, and you have white rice. And you know, many brown Filipinos think that they can Mainit. and scrub off their fresh layer of skin to reveal their white skin underneath. But rice is rising. In traditional Pinoy rice farming, rice plants are planted each individually by hand. Then the rice plant bears a good grain, is harvested, Hello po, sorry po. Dito naman po. and ends up on the Dito po, stem. leads. Okay. Sabay ka na. 1, 2, 3. Saba po, 1, 2, 3. Okay na. Thank you po. Thank you po. Hello. Thank you po. It's bulon. With a B. Bulon. What is wrong with you? Are you bulon? I'm not worthy. What is this? Rice every time you're sacrificing. Palay bigkasan? Hindi daw sabi niya happy. Excited na ba kayo? Ayan. So kanina ay nagbunutan na ang ating mga coach. At malalaman na natin ang pagkakasunod-sunod ng ating performance. So ready na ba kayong malaman? Okay, para ba sa ating first performance? Arolia High School. Second po ay ang Lacandula High School. Third po ay ang Jose Abad Santos High School. Fourth ay ang Quezon City Academy. Fifth ay ang Ignacio Villamor High School. That means ang ating po last performer ay mula sa Tondo High School. At bago po tayo mag-proceed sa ating palay bigkasan, ay magiginig po natin ang espesyal na mensahe ng ating Vice Mayor. Tinatawagan po namin si Vice Mayor Angela Lay G. Atienza.
Magandang umaga. Kamusta kayo? Naka-sunblock ba kayo? Yari kayo. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko munang bumate kay Dr. Karen Eloisa Baroga. Magandang umaga po. Cecil Lorenzana Romero, ang director po ng National Parks Development Committee. Jezreel Apilar, ang Deputy Executive Director ng National Park Development Authority. Nandito po ba siya? Umalis na siya. Si Miss Hannah Lesenia, ang expert judge ng Philippine High School for Arts. At yun, Miss Remeline Relado Sevilla. Pasensya na po, masama ang mata ng aking COS at hindi po niya nabasa yan. But nevertheless, hindi alam niyo, sa totoo lang mga bata, doon kami nangangampanya ng ating alkalde na si Yorme. Ang sinigaw namin sa mga Manileño ay babalik namin ang dignidad sa buhay nila sa pamamagitan ng minimum basic needs. Kasama po dyan ang housing, healthcare, education, and jobs. Ngunit, sa totoo lang, ang pinaka-pressing concern ngayon ay pagdating sa pagkain. Dahil kahit na anong bigay natin sa kanila, kung hindi naman nakakakain ng maayos ang ating mga kababayan, ika nga ng ating alkalde, nga pa rin tayo. Kaya natutuwa kami kasama ng aking alkalde na merong ganitong programa. Dahil yung mga matututunan nyo ngayon, o natutunan nyo na ba o matututunan pa lang? Tapos na? Ang isang request ko po sa inyo, sana gawin yung advocacy ito. Dahil ayon sa SDG Goal 1, kailangan zero hunger. At pag bumaba po kayo sa inyong mga bahay, makikita nyo maraming gutom. Kung ginawa nyo advocacy, ang matututunan nyo ngayon, marami kayong matutulungan. Na nakakatuwa dahil pagpasok ko po dyan, akala ko dati, pagka magtatanim, kailangan sa malaking rice field. Yun pala pwede sa ating bakuran. Tama po, diba? So with that, sana gamitin nyo, gawin yung inspirasyon, at gamitin yung kayamanan ninyo ang natutunan nyo ngayon. Dahil naniniwala ako, walang maliit, walang malaki, sa paggamit ng Panginoon sa ating buhay. May rason kung bakit kayo nandito ngayon. Gamitin niyo ito to make a difference. Ika nga ng ating alkalde palagi, naniniwala kami na hindi kaya ng gobyerno na ayusin ang problema na kami-kami lang. Our role as your leaders to inspire you to stand up and make a difference. Because we believe that together, we will all be able to make Manila great again. Kaya tapusin natin to by saying, Manila, God, ikaw hinga. Isa pa, Manila, God first. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa ating Vice Mayor Angela Lechi Atienza sa kanyang inspiring message. Ayan. At ngayon mga kapalay,